Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayong muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa humigit kumulang 30 minuto ng diskusyon patungkol sa mahalagang issue, mapaloob man o labas ng ating bansang Pilipinas. Atin po munang i-acknowledge ang ating mga kasama dito sa ating master control na siyang dahilan kung bakit posible po, nagiging posible ang pagsahimpapawid ng ating programa. Siyempre sa ating master control kay Sir Milo Jonella, kasama naman natin sa ating Warcast, sa ating para sa ating FB live streaming, kasama natin si Hero Lucero at meron siyang kumbaga may uma-assist sa kanya ngayon na OJT. Ayan, bigyan na rin natin ng shout out kay Adrian Mark Gregorio, aka Greg. Ayan, Greg, maraming salamat sa pag-assist mo sa amin ngayon. At sa audio live streaming, may tao pa ba dyan? Ayan, mukhang hindi ko nakikita. Ayan, si Sir, wala pa. Pero mamaya baka makakasama natin, ayan, si Sir Leo Magpayo. O kaya si yung isa din natin nakasama, si Jerome Toledo. Ayan, maraming salamat sa inyo para sa pag-alalay niyo sa atin dito sa ating programang Global na Tayo. At sa kasalukuyan ay patuloy nyo po kaming nasusubaybayan via FB live streaming po, audio and video po yan. Ayan, sa pamagitan ng ating official FB page, i-search nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Ayan, para dun sa mga gustong makinig noon sa ating programang Global na Tayo. At meron din tayong mga re-uploads sa ating official YouTube channel. Kaya para dun sa mga gustong sa YouTube naman manood ay magpunta lamang sa official YouTube channel natin na Radyo Pilipinas World Service. Yun lang din po yung inyong isa-search at nakikita yan. Yan yung ating ipinopromote sa pamagitan ng ating crawler sa ibaba sa ating mga screen. At bukod dyan, tulad ng ating nabanggit kanina, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano po ba ito na ida-download? Pumunta lamang po sa Google Play Store para dun sa mga Android users, at para naman doon sa mga gumagamit ng iPhone ay pwede nyo naman itong mai-download at mai-install sa pamagitan naman ng App Store. Ano po ba yung gagawin pagkatapos mag-download o mag-install? Syempre, bubuksan nyo na po yung application at hanapin nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service. Kasi meron yan, several icons po yan. Makikita din dyan yung icon ng ating mga sister stations tulad na lamang ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas 2, Sports Radio, syempre ang ating katabing-katabi, kapitbahay lamang na Radyo Magazine at ang ating mga FM stations. So para inyong masubaybayan, para sa mga on the go po dyan, na audio lamang, sa audio lang po makakapakinig po dito sa ating programa, ay pindutin nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service. Ayan. At bago natin ituloy ang ating programa, syempre, ay siguro i-announce na natin ito dahil isang malaking congratulations sa ating himpilan dahil umabot na po ang ating following sa 10,000 po. 10,000
followers. Ayan. So, meron na tayong growing community. Syempre, maraming salamat, no, sa ating mga Philcom, no, Filipino community na syempre nakakausap natin at nakaka-interact sa pamamagitan ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service at syempre maging sa ating mga embahada na sumusuporta, no, sa ating mga programa dito sa ating himpilan. At ano ba ang ating mga pag-uusapan para sa araw na ito? Sa unang panayam natin, no, ay makakasama natin ang ating Philippine Ambassador to Papua New Guinea, walang iba kundi si His Excellency Edgar Thomas Q. Oxilian. Nakasama na natin siya personal, no, dito, no, sa ating himpilan sa pamamagitan ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero ang ating pag-uusapan po mamaya ay patungkol dun sa nangyaring 6.7, no, magnitude 6.7 na lindol sa Ley City na itinuturing na ikalawang pinakamalaking syudad sa Papua New Guinea, no. So mamaya-maya lamang po 'yan at para sa ikalawang panayam naman natin ay makakasama naman natin, no, ang ating national campaigner mula sa grupong Digital Pinoys si po 'yan, Sir Ronald Gustilo, dahil ang pag-uusapan naman natin diyan ay naglabas po ng cease and desist order, no, ang National Privacy Commission o NPC laban sa developer po ng World App, no, isang tech firm na inaakusahan po, no, na kumukuha ng biometric data galing sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga tinatawag na manipulative consent schemes. Ano po ba ito, no? Yan ang aalamin natin kasama si Sir Ronald maya-maya lamang po. So, bago natin na ituloy ang ating mga diskusyon dito sa ating programa, magkakaroon po muna tayo ng quick break upang bigagdaan ang ilang paalala mula sa ating himpilan. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. At nagbabalik na tayo sa ating programang Global na Tayo. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Steph Vicente. At tulad po ng ating nabanggit kanina ay makakasama po o nandyan na nga po actually, no, sa ating linya ng komunikasyon, walang iba kundi si Philippine Ambassador to Papua New Guinea, Edgar Thomas Q. Oxilian, upang pag-usapan po natin kumusta na nga ba ang ating mga kababayan, no, mga kababayan nating Pilipino na nandyan sa Ley City, no, kung saan nangyari ang isang magnitude 6.7 na lindol. Ambassador Oxilian, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Isang magandang hapon at isang magandang araw sa iyo, Steph. Ako po ay nalulugod na naanyayahan ninyo uli sa inyong programa at sa lahat ng mga tagapakinig po ng Global na Tayo, isang magandang araw po sa ating lahat. At kung hindi po tayo nagkakamali, no, kasi 10:34 AM dito sa Pilipinas. Diyan naman sa Papua New Guinea ay 12:34 PM na po. Tama po, Ambassador? Tama, kasi 2 hours ahead ang Papua New Guinea sa Pilipinas, no? So tama po kayo. So dito magandang hapon. So diyan magandang umaga. Okay po. Ambassador, bago po natin na pag-usapan yung mismong nangyaring lindol po sa Ley City, nais po muna nating malaman, no, as a backgrounder po para sa ating mga tagapakinig, ilan po ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho po diyan sa Ley City?
sa Leyte City, o sa buong Morobe province, of which Ley is the capital city, no? So all in all, mga 1,500 to 1,800 ang mga kababayan nating naninirahan o nagtatrabaho sa Morobe province, no? So that's kumpara mo sa buong populasyon ng mga Pilipino rito, medyo malaki lang. I think it's the second largest community that we have here in Papua New Guinea. So sa kabuuan dito sa Papua New Guinea, we have around 36,000, no? So ang concentration ng mga Pilipino, of course, dito sa capital Port Moresby. So pumapangalawa po base sa aming statistics ang mga nakatira sa Morobe province, lalo na sa capital city na tinatawag ay Ley, no? So ito, ang Ley po ay medyo tayo, mga isang oras din ang layo niyan sa Port Moresby. So bandang north ito, yung Morobe province, no? Ambassador, karamihan po ba sa kanila ay mga OFW o mga permanenteng residente na po? At karamihan po mga migrant workers talaga o mga OFWs dito, no? And most of them occupying managerial positions, mga professionals, at may mga ilan din sa atin na mga nagtatrabaho sa agricultural and forestry sectors, no? So, but mostly they're holding managerial positions, not sa mga clerical work, no? So, mapalad po tayo na medyo medyo mataas ang antas ng masasabi nating uri ng trabaho ng ating mga kababayan dito. And with that being said po, kumusta po ang ating mga kababayan, no, na nandyan sa Ley City matapos nga itong magnitude 7 o magnitude 6.7 rather na lindol sa naturang lungsod? Meron po bang mga naapektuhan tayong mga kababayan dyan? Ano-ano po yung ulat na nakakarating po sa ating embahada? Yeah, salamat sa Diyos at base sa aming mga nakalap na impormasyon ay wala naman pong nasaktan o naapektuhan ng nitong lindol nitong nakaraang dalawang gabi, no? October 7. Actually, nangyari ang lindol nung mga bandang alas 8 ng gabi, no? Medyo kami po ay nagpapahinga na rin sa bahay after our dinner. Then all of a sudden, nakaramdam kami. Actually, my very first time, ako personally, first time ko lang na-experience dito sa Port Moresby dahil nga sabi nila dito sa Port Moresby, mukhang, although may mga lindol, pero bihirang nangyari na ganon kalakas, no? So, base sa aming nakalap na impormasyon dito, mga 5 to 5.5 yata intensity dito lang sa Port Moresby. Pero sa bandang Morobe province, doon sa Ley, siyempre doon ang center ng lindol, lalong-lalo na sa Wampar, parte ng Morobe province, which is about 21 kilometers west ng siyudad ng Ley. Ang magnitude po doon ay 6.7 base sa report na natanggap namin, no? So actually nung naramdaman ko yung lindol dito, nagtataka lang ako dahil medyo tumagal ng mga, if I remember correctly, mga 15 seconds to 20 seconds siguro na sabi ko tumutunog yung pintuan at saka yung ilaw namin nagsiswing. So, medyo kakaiba. Then, all of a sudden, sabi ko, lindol talaga ito. So, immediately after that, naging instinct lang sa akin to check dahil alam ko na may mga kababayan tayo sa Ley at sa mga karatig pook doon, like Madang. So, immediately, tinawagan ko yung ating mga kababayan doon, yung leader ng community, just to check kung ano ang condition doon, kung malakas ba o may mga damages ba, no? So, thankfully, sumagot naman yung ating leader sa Ley. Actually, si Miss Josephine Librado ang tumatayong presidente ng Filipino community doon. Then after na matawagan ko si Miss Josephine Librado, tumawag naman ako kay Father Don Saladaga sa may Madang, no? Just to check. And sabi nila, naramdaman nga daw nila, pero sabi nila parang normal lang dito sa atin yan eh. And well, considering the intensity, no? Yung magnitude ng earthquake na ito na may kalakasan, parang halos pareho nung nangyari sa Cebu, no? Sa Bogo City. So medyo nakaka-alarma talaga. So when I checked with them, so sabi nila mukhang okay naman. So syempre at that time wala namang report na
dumarating kaagad sa kanila, no? Only the following day, no? So kinabukasan, siyempre tinawagan din namin just to check. At ang feedback naman sa atin ng ating mga kababayan doon ay so far wala namang mga structural damage sa mga buildings, sa mga infrastructure doon, no? At ang ating mga kababayan doon so far sa base sa ipinarating sa amin ay mga safe naman, wala namang na injure, wala namang nasaktan doon sa nasabing lindol. That's good to hear po, no, na ligtas ang ating mga kababayan na nasa Ley City. Pero nabanggit nyo, naramdaman din, no, dyan sa capital, yung lindol. Nabanggit nyo na naikwento nyo na po yung inyong experience. Pero kumusta naman po yung experience ng ating mga embassy personnel po dyan, Ambassador? Oh yeah, hindi ko lang nabanggit. Actually, kami din, may group chat din kami sa embassy, no? Nung naramdaman namin na nagkaroon ng ganong paggalaw, no, ganong lindol, so nagtatawagan na kami o nagme-message na kami sa group chat, sabi na, oh, are you okay? Did you notice? Naramdaman nyo ba? Lumindol. So, gano'n. Yung iba sa amin, for whatever reason, mukhang hindi nila naramdaman. Baka nakatulog na, no? Pero yung mga nakaramdam, sabi niya, oh, sir, malakas, are you okay there? So, ng Diyos, lahat naman kami, sabi namin, yeah, we are okay. Wala namang masamang nangyari, wala namang nagibang structure, no? So lalong-lalo na dito sa Port Moresby, and the following day, so ganoon din, kanya-kanya kaming tanong anong experience natin sa isa't isa, at so far safe naman tayong lahat dito sa Port Moresby, pati yung mga kababayan natin, mga kaibigan dito. So we checked on each other just to check the condition din yung mga kababayan natin, at salamat sa Diyos, wala namang mga serious injuries talaga o serious destruction dito sa lugar. So masasabi po natin na regular pa rin po ang operations po ng ating embahada? Yes, regular talaga ang ating serbisyo naman kinabukasan, no? Or hanggang sa kasalukuyan, no? And we're open to whatever services or assistance needed by our compatriots here, no? So tuloy-tuloy po tayo. At nabanggit nyo na rin po yan, Ambassador, saan po maaaring kontakin ang ating embahada para sa mga nais pong humingi ng tulong, no, o assistance kahit wala pong lindol? Dito po tayo ang embahada po natin ay located po dito sa capital city of Port Moresby po, no? And we are accessible or reachable by our Filipino kababayan. So yung iba, siyempre, welcome sila. Sabi namin lagi sa kanila, lalong-lalo na sa mga taga rito sa Port Moresby, na bukas ang embahada natin. At ito po ay nafe-feel natin. They can come personally to the Philippine Embassy here sa Islander Village, no? So, which is kilalang-kilala naman. Alam na ng mga kababayan natin dito where to locate our embassy, no? Dito sa Islander Village. At sa mga gustong kumontak sa atin through phone, may linya naman po tayo dito sa embassy, may hotline naman tayo po, at ang linya po natin dito, pwede kong ibigay ngayon. It's ang country code ng Papua New Guinea is +675. So ang aming linya po rito is 325-6414. So meron din tayong WhatsApp, pero bago yung WhatsApp, uulitin ko lang muna ang teleponan natin, no? +65 325 6414. At kung gusto nilang kontakin naman tayo sa WhatsApp, ang ating numero naman po dito sa WhatsApp ay +675 779 00303. So kung email naman ang gusto nilang gamitin, meron naman tayong email address na portmoresby.pe@dfa.gov.ph. So portmoresby.de@dfa.gov.ph. So yun po, Steph, ang aming contact numbers dito. Pero mga kababayan natin, they're most welcome, of course, to visit us at the embassy here. Hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras, Ambassador. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo, at syempre, no, sa inyong pagsama dito muli, no, sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ulitin po, God bless po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, and you're of course most welcome. It's really our pleasure to be part of your program, and I would like to take this opportunity to congratulate you, no,
and your program. So talagang lumalawak ng inyong mga audience, no? So God bless you too at mabuhay po rin kayong lahat dyan. So maraming salamat po ulit. Maraming salamat, Ambassador. At tayo po ay nakasama po natin, no? Ngayon si Philippine Ambassador to Papua New Guinea, Edgar Thomas Q. Oxilian. Magbabalik po ang ating programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Nagbabalik po sa ating programang Global na Tayo at ngayon po ay kasama na natin, no, sa linya ng ating komunikasyon ang national campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Para naman po ito, no, dahil tulad ng ating nabanggit kanina, ang ating pag-uusapan naman ay yung inilabas, no, na cease and desist order ng National Privacy Commission o NPC laban sa developer nitong World App. Sir Ronald, welcome po muli sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Miss Steph, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sir Ronald, maraming salamat po for gracing our program. Bago po ang lahat, ano po ba itong tinatawag na World App at para saan po ito originally? Well, itong World App, no, isa itong ginawa ito ng isang pribadong developer na ang layunin di umano ay patunayan yung pagiging tao ng isang individual. So ang ginagawa nito, ini-scan niya yung, well, una kinukuha yung mga personal na impormasyon, yung pangalan, edad na petsa ng kapanganakan, etc. At ini-scan yung kanilang mga mata, no. So may iris scan na ginagawa. At yun daw yung kumbaga magiging record na nila. At ang pagka ginawa mo ito, ikaw ay makakatanggap ng halaga, no? So may mga report na nakatanggap sila ng 1.5, may report na nagsasabi may 5,000 pero unverified, yung 1.5 ang verified natin. So ayan yung ginagawa niya at maraming mga bansa na actually ang nagbigay ng babala laban dito. Ito naman po, no, Sir Ronald, kasi nabasa namin na merong mga manipulative consent schemes, no, na ginagawa sa pamamagitan nitong World App na ito. Ano-ano po ba ito at paano po ito makakaapekto, no, sa ating mga kababayan? Well, primarily yung binabanggit ng National Privacy Commission, no, yung act na nagbibigay ka ng pera para magbigay ng consent yung tao ay manipulative siya. Kasi kumbaga, hindi ito free consent Dahil merong natatanggap, kumbaga may prior knowledge yung tao na kapag ka nag-sign up siya ay makakatanggap siya ng pera, no? So ibig sabihin, yung tao may ano siya, kumbaga ay ang motivation niya para gawin yan hindi dahil gusto niya talaga, kundi dahil gusto niyang tumanggap ng pera regardless kung ano pa man yung mangyayari. Diyan nagkakaroon ng panganib kasi ayan na nga, dahil kinuha yung kanyang personal information, tapos kinuha yung may iris scan. Alam niyo, napakahalaga ng iris scan kasi kung papansin niyo, kumbaga sa ating mga kababayan, sa mga para maging madali na unawain kung gaano ito kaimportante, yun hong ating mga smartphone. Kapag ginamit niyo yung facial recognition feature, kung mapapansin nyo, pag tinapatan ng litrato nyo, hindi gumagana. Pero pagka mismong mukha nyo po ang tinapat nyo, gagana ho yan. Bakit? Dahil ho yan doon sa nadedetect ho ng camera yung ating mga mata. So, ganun po ka-importante yung ating mga retinal scan, yung mga iris scan natin, no? Na-establish ho niya yung ating identity. So, kung nakuha yung iyong personal information, nakuha yung scan ng iyong mata, very prone ka na
sa mga modus na pwedeng makapagpahamak sa'yo. Lalo-lalo, halimbawa, isang malaking halimbawa, identity theft. Yung unauthorized na panghihimasok sa iyong mga devices, sa iyong mga account, pwedeng mangyari yan. So, napakapanganib ng aktibidad na isinasagawa nitong mga developers ng World App. At yun nga po, no, na ilabas yung cease and desist order, no, nitong galing nga po sa NPC. Sapat na po ba ito para mapigilan itong mga scheme na ito? Well, for now, malaking bagay na nagkaroon ng cease and desist order na, and we laud the National Privacy Commission sa pangunguna ni Commissioner John Henry Naga, no. Pero syempre, ultimately kailangan may masampahan ng kaso dito, no. At medyo mabigat yung kanilang mga kakaharaping kaso. Initially, yung nakikita natin may violation talaga ng Data Privacy Act, pero yung binabanggit ng mga kaibigan nating abogado, may posibilidad na may iba pang mga violations na nagawa dito, no. So hopefully makapagsampa agad ng reklamo ang National Privacy Commission. At syempre yung mahalaga, kailangan magkaroon ng disclosure ano ang ginawa doon sa mga impormasyon na nakuha. At dapat sirain yung mga nakuha nilang impormasyon. Kasi hanggat hawak nila yan, pwedeng iproseso yan ng developer. Pwedeng ibenta, pwedeng sabihin lang niya, nagkaroon ng leak, pero binenta niya na, mapunta sa kung kanin-kanino, di ba? So yun yung nakakatakot at dapat maiwasan ang mangyari. At Sir Ronald, siguro ito dapat yung mabigyang diin, no, sa ating mga tagapakinig. Gaano po kahalaga na pangalagaan natin ang ating data privacy sa panahong talamak itong mga scheme na ito at iba pang digital scams? Sorry po, ano po yun? Ayun, Sir Ronald, siguro ito nga po, no, yung dapat nating bigyang diin, no, sa ating mga kababayan. Gaano po kahalaga na pangalagaan natin ang ating data privacy sa panahong talamak yung mga schemes na nabanggit kanina, maging yung iba pang mga digital scams? Ayan, syempre mahalaga po na maprotektahan yung ating mga yung ating data privacy, ano, sa panahon ho ngayon na kumbaga marami na ho ang may kapasidad na nakawin ho ang identity ng sino man, ay talaga ho magiging prone ho tayo sa mga iba't ibang scam, katulad lalo ng mga financial scam. Hindi ho natin alam na pwede hong may nagbukas na ho ng mga bank account, kumuha ng mga credit card sa pangalan natin at ginagamit yung credit nito sa pangalan natin na hindi natin alam at tayo magbabayad sa dulo. So maging maingat po tayo, maging mapanuri po tayo at protektahan po natin ang ating mga personal na impormasyon. Ano na lamang po ang inyong final message para sa ating mga tagapakinig na maaaring pamilyar, no, doon sa nabanggit natin, yung pinag-usapan natin na World App? Well, sa ating po mga kababayan, no, mag-iingat ho tayo sa engage ho sa mga ganito hong klase ng eskema. Alam nyo, hindi ho matutumbasan ng anumang halaga yun hong inyong personal na impormasyon. Alam nyo ho, kahit ho makatanggap ho kayo ng 2,500, 5,000 o kung magkano pa man pong halaga, hindi ho nito matutumbasan yung halaga ng inyong personal na impormasyon. Kasi po kapag ito ho ay nagamit na ho sa maling paraan, ay mas malaking problema pa ho ang inyong hong makakaharap. Kaya muli sa ating mga kababayan, umaapela po tayo, wag na ho nating tangkilikin itong World App at i-report ho natin sa ating mga otoridad kung tayo po ay may makikita pa na nag-ooperate nito. And with that, maraming salamat po, Sir Ronald, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat din po tayong lahat at magandang umaga po. At ating pong nakasama sa ating programang Global na Tayo ang National Campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Patungkol po yan, no, sa cease and desist order na ilalabas po ng National Privacy Commission laban niya dun sa developer ng World App. At with that ay atin na pong kumbaga ay tatapusin na po natin, no, ang ating
programa. Magpapasalamat tayong muli sa ating mga nakasama sa studio. Syempre sa pangunguna ni Sir Milo Jonella para sa ating Master Control. Sa ating Warcast, kasama natin si Hiro Lucero at ang kanyang kasamang OJT. Syempre kay Adrian Mark Gregorio. Ayan, Greg na lamang daw po ang itawag sa kanya. Ayun. At syempre sa ating audio live streaming, nandyan naman si Jerome Toledo at syempre kasama rin natin dyan si Sir Leo Magpayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.